Hi everyone! Welcome back to Jean Biyahe Series. Isa na naman pong biyahe ang gagawin natin ngayon. Ngayong gabi tayo ay pupunta ng... Saan nga tayo pupunta? Pupunta tayo ng London. Yeah. So mag-Europe trip tayo for this trip. We will be there for about 2 months. Tapos magle-layover tayo ng Dubai. So dito muna tayo sa check-in counter. At papakita ko sa inyo yung experience natin with Emirates. No? We've been taking this airline for several times na maganda siya. Pero this time, pakita ko naman sa inyo kung ano yung experience at kung worth it ba talaga siya. So ito, dito kami sa dedicated line. Wala namang pila ng business class. So, yeah. So apparently, hindi pa pala paid ang travel tax. So bumili ka ng Emirates na ticket, so bayad muna tayo ng travel tax. So ayan, nakabayad na ako ng travel tax. Ganun pa rin naman, 1,620. Babalik na ako dun sa counter para kumuha ng boarding pass. Ito yung pila ng economy. Mahaba siya talaga. Pinapakita ko lang sa inyo in comparison kasi itong vlog nga na to, ang focus is mapakita sa inyo yung experience natin sa Emirates business class. So check-in is very good. Ayan, nakuha na namin ang aming mga boarding pass. Pasok na kami sa loob. Check-in took around like 5 minutes, ganon. Tumagal lang dahil sa travel tax, pero no pila at all. Maaga kasi kami, 3 hours before the flight nandito na. 3.5 hours pala before the flight nandito na. And bukas naman na yung check-in. Dire-diretso lang. Dito sa Terminal 3, may dedicated lane ang business and kasabay siya ng airline group. Hintay lang natin silang makadaan. So ayan, dito tayo lumusok. Yun yung regular lane. Doon tayo dumaan sa daanan ng airline crew. Maluwag naman siya. Tsaka marami rin TSA. I mean, immigration officer. So, tapos na tayo sa TSA. Tukas mga 5 minutes. Yun na. Wala namang pila. May nakasabay lang kami maraming crew. Pero mabilis pa rin. Ngayon, punta na tayo sa Marhaba Lounge. Yan. Ang lounge, after ng security, akyat ka lang na elevator sa level 4. Tapos, dito ka na sa habang hallway na puro lounge. So, pag Emirates, Marhaba Lounge siya. Okay, so nandito na tayo sa lounge. Ituturo ko muna kayo. Wala masyadong tao. So, let's go. So, ito, yung Marhaba Lounge ng business and first class, nakabukod siya doon sa kabila. So, parang naka-divide siya sa dalawa. Kasi yung kabilang Marhaba Lounge, pang yung mga diamond member. Ito. So, yan yung food nila. Sarap, salad, and fruits. Ito, soup station, mushroom soup, at syempre, ang favorite sa Filipino lounge, ang lugaw. Tapos, ito yung food nila. Tama, hindi pa kami pasta and veggies. Tapos ano to? Beef kebab and beef stew. Tapos ito naman ay shawarma rice. And chicken with tahini sauce. Tapos meron ka mga canapé dito, mga sushi roll. Sarap. Tapos nachos and some cakes. Mga mango sago. Ano ba to? Parang mango cake or peach cake. Maha Blanca pala to. Ayun, sabi Maha Blanca. Choco tartlet. Maganda lang sa Emirates, busog ka talaga. So ito naman yung mga alcoholic drinks nila. Yan ang choices. Wala silang bar, parang self-service yung bar nila. Yung juices, wine, crackers, bread, croissant. Excited na akong kumain ng croissant sa Paris. The land of the croissant. Ito mga sandwiches. Tuna mayo pandesal.
Tsaka mga pandesal. Kasi ito yung mga drinks nila. Ayan, wala masyadong tao sa lounge. Malayong-malayo sa PAL. Or kasi siguro baka dahil maaga lang talaga kami dumating. Kasi baka mamaya marami na rin pupunta ditong tao. Tapos meron sila ditong ice cream, ang aking favorite. Meron silang strawberry at strawberry. Puro strawberry pala. Walang chocolate. Oops. So that ends our tour sa lounge. Kakain muna ako. And I'll see you in the plane later. Yan. Tapos na kami sa lounge. And we are walking towards the gate. Maaga sila nagtawag ng boarding. Ganun daw talaga yung Emirates. Usually nag-early boarding sila. I'll see you in the plane. Okay, nakapasok na tayo sa gate. We're walking towards the plane. Dito sa area na ito, pinag-ihiwalay na nila yung business class tsaka economy class. Naku, hindi na naman gumagana yung mic ko. Sana narinig niyo. Dito sa left side, yung papasok sa business. Ang seat natin ay 4J. So, malapit siya sa harap. Hello. Yan, tignan natin ha. Entrance yan. Ayun yung compartment. Malaki naman siya. Kasya dalawang bag. Kasi ito na yung seat. Ito yung seat niya. Ang daming business class seat sa flight ng Emirates. Laging ganon. Tingnan mo lang yung upuan. So, yan yung upuan namin. Hi! So, we are now inside the plane. Papakita ko sa inyo ang aking upuan. Seat tour tayo. Seat tour. So, ayan siya. Kasyang-kasya naman ako. Maluwag. Ito, meron siyang tablet for the TV. Ayan yung TV sa harap. Ang laki ng TV. Oh. Hindi ko alam kung anong size yan. Pero malaki siya. Kita-kita mo siya dito sa malayo. Ayan. Tapos, meron siyang storage dyan. Hi! Ayan, nagsiserve si kuya ng drinks. Ang dami ko nainom na mango juice sa lounge. Kasi parang nag-crave ako ng mango juice. Siyempre, sa Europe ko lang mango juice. So, medyo napainom ako ng 2 bote. Kaya, nabusog ako. So, sabi ko, hindi na ako mag-welcome drink. Ayan, tuloy na natin ang tour. So, ito yung upuan. Maluwag naman siya. Meron kang TV dito. Na remote din siya. Hindi pala to TV at ba? Parang pwede mo siya laruan. Tapos remote siya nung mismong TV. Tapos dito meron pang isa pang remote. Yan. Tapos meron kang storage dito sa ilalim. May maliit na storage dyan. Tapos I guess dito yung dining. Yan. Tapos, nare-recline naman siya. All the way. Alam ko lie flat siya. Itong seat na to. Kasi ito siya yung legroom niya. Ayan. Sobrang layo. So, dahil lie flat seat nga siya, nagiging kama siya. So, ako, 5'4" lang ako. Ang height ko ay 5'4". So, okay na okay to kahit matangkad ka. Tapos, ayan yung TV. Tapos, meron ka ditong tubig. Tsaka, I think, ano yun? Hindi ko alam kung chinelas to or amenity sack. Tingnan natin. Ano ba to? Slippers and eye mask. Yan. Okay naman ang ating pagsakay. Tingnan natin in-flight kung maganda ang service nila. As always naman, laging maganda service ng Emirates. Mababait sila. Tsaka, okay yung food. Maraming snacks. So, ito yung plane na walang in-flight bar. Kasi papunta to ng Dubai. Pero feeling ko yung Dubai to London, yun meron yung in-flight bar. Yun. Kahit naman hindi tayo umiinom, pero nakakatuwa lang yung merong isang communal area. Pwede ka tumayo tayo, makipagkwentuhan, tumambay. Meron din naman silang mga mocktails, mga juices. Pwede ka rin uminom doon. Enjoy naman yung ganitong flight and 9 hours tayong babiyahe papunta ng Dubai. Tapos doon, 4 hours ang layover natin. And then I think another 8 hours yata or 9 hours papunta ng London Heathrow Airport.
I'll update you again, ha? Ayan, so dahil maaga silang nagpa-board, anong oras na ba? Basta ang aga nila magpa-board, parang 8 na, flight namin si 11:45, nagpa-board ng 10:30. Ang aga namin, nandito kami, 11 pa lang, 11:45 pa ang flight. Thank you. Binigyan ako ng menu card. Mamaya tignan natin. At inaalok niya ako ng wine list. Hindi naman ako pwede uminom. At saka hindi ako umiinom. So, no thank you tayo. Anyway, habang naghihintay tayo ng take-off, nagbigay sila ng amenity kit. Tcharan! Tingnan natin siya kung ano laman niya sa loob. So, amenity kit nila ay Bulgari. Bulgari. Always naman Bulgari. Ang ganda nung bag niya. Parang, ewan ko, baka sa ilaw lang. Parang medyo pink, pero parang white. Parang nude siya na pinkish. Tingnan natin yung loob. Open natin. Okay, yan siya sa loob. So, meron kang, ano to? Deodorant, Rexona. Natin siyan. Tapos, ano to? Wow! Pink nga siya. Pambabae. Ito siya. Yung Bulgari na Omnia Coral. Yan. Face Emulsion. Tapos, meron siyang ano naman to? Ito naman ay cologne. Eau de toilette na Bulgari din. Same. Coral. Omnia Coral. And also, lotion. Omnia Coral din na lotion. So, ano pa? Meron ka dito lip balm. Yan. Lip balm. Tapos, ano to? Ito ay toothbrush. Dental kit. Maganda ang mga dental kit nila. Ay, ano to? Pocket mirror to. Ayan. Last year, nag-Emirates din kami. Papunta ng Paris. Ganito din. Pero yung kanilang Bulgari, yung kulay, parang purple ba yun? O parang bluish purple. Ito, may hair tie ka. Tapos, ano pa ba dudukot dito? Earplugs. And suklay. And what's this? Tissue. That's very nice. So, yun lang ang laman niya. Ayan. Dami rin, no? Tapos, naka-separate dun yung slipper tsaka eye mask. I'm sure nag-enjoy tayo for this flight. As always, thank you, Emirates. Hindi to sponsor na, pero happy lang ako talaga lagi with Emirates. Kasi ito naman yung men's amenity kit. Kunin ko yung kay Habibi. Ito yung amenity kit naman niya. Bulgari din na ano siya, parang fabric yung parang fabric canvas yung bag niya na ano bang kulay ito? Ang hirap makita ng kulay kasi yung ilaw sa loob parang red. Pero maganda siya, ang lalaki. Palalaki loob. Hindi ko pwedeng buksan kasi kay Habibi to. So, hindi ko alam kung bubuksan niya to or iuwi niyang ganyan. Ito yung menu pala nila. Ang food nila ay, tingnan natin. May juices, soft drinks, mocktails, coffee and tea. Next page. Okay. Cocktails. Beer and wine. Parang wine, parang drink list to. Ito. Light bites. Manila to Dubai. Salmon poke bowl. Chicken musakan. Chocolate martini.
Ito yung kakainin natin. So, ito naman yung breakfast. Light meal, breakfast. Meron pa ba? Yun lang pala. So, twice lang sila magpapakain. Yan. Ano kaya masarap kainin? Baka mag-ano na lang ako, seasonal fruit na lang siguro. Tapos mamaya, uy, parang masarap tong coconut pancakes. Sige, tingnan natin. Yun lang naman. So, pinakita ko lang sa inyo yung laman ng amenity kit. Babalik ko na. Yan, may lotion na ako. Kaya hindi ako nagbaon ng lotion kasi alam kong bibigay naman sila. Yan. Tapos may pabango. Dahil pala hindi na ako nagbaon ng... Nagbaon kasi ako ng maliit na pabango. Dahil pala hindi na. Kasi ito na. Or baka hindi ko na lang ito i-open. Ipang-gift ko na lang siya. Kasi ang mahal kaya ng Bulgari, ang nakakatuwa, pag lumapag ka, tas sa Dubai, tapos mag-layover ka, yung lounge nila doon bago ka pumasok. Yung itong mga sample na to, meron silang mga big sizes doon na pwede mong orderin at pwede mong bilhin. Parang ano na rin nila to, yung pasample na rin nila. Pag nagustuhan mo, makakabili ka doon sa may labas ng lounge. Gusto ko yung parang i-remind ko ulit nila eh. Ayan, umikot na si ate at nagpakilala. Si Ate Mika, ang ating flight attendant na naka-assign sa atin. Tinanong lang niya kung magpapagising ako ng umaga para sa breakfast. Tapos yung kung alam ko na daw itong mga ganap dito sa upuan. Sabi ko ma-figure out ko naman, pero tinuro pa rin niya. Sa CR daw nandun sa harap. So, syempre mapagising tayo para matry nga natin kasi nga yung vlog natin in-flight experience, diba? Kasi hindi pa ako pwede matulog mamaya kasi titikman ko pa yung light bites nila. So, kasalanan nyo yun, gano'n. Hindi naman, pero nakakamiss din talaga kasi ang Emirates. So, ang ganda ni ate. Okay, so na-interrupt na naman tayo. Good evening, this is the captain speaking. My name is Giuseppe Mumo. I am from Italy, and it's my pleasure to welcome you aboard this Boeing 777 300ER between Manila and Dubai as Emirates. At this time, nag-abot naman sila ng hot towel. Yan. Tapos, nag-ready na rin sila for take-off. On behalf of Emirates Daily Crew, I'd like to wish you all the best. Tapos, punong-puno ako dito ng mga gamit kasi may kumot, merong amenity kit, tapos itong menu. Siksik ko na to dito muna sa gilid. Kasi baka may gusto kong kainin mamaya. Ay, diba, punong-puno. Ito na nga lang to sa harap. Yan. Tapos, nasabi ko ba nagbigay sila ng loungewear, pajama. Kaya masarap daw ang tulog mo mamaya. So, after kumain mamaya, magsisleep-sleep ako. Take off na tayo. Tapos, nung nagtindanggal na yung seatbelt sign, nagtayuin yung mga tao para mag-CR ganyan. Mabilis sila, naglagay agad sila ng cover. Para siyang duvet cover. Para siyang duvet na higaan. Para sa buong upuan para pag naghumiga ka mamaya, diretso siya. Tapos malambot yung ihigaan mo. Ito, papakita ko sa inyo. Dahil sobrang antok ko na, hindi ko na kayang kumain ng light bites nila. Matutulog muna ako, tapos meron silang snacks dyan sa likod. Snacks sila dyan, mamaya magsisnack na lang ako. Tapos breakfast na lang yung kakainin ko. Hi! Nag-change outfit tayo. Yan, nakapajama na. Yung pajama nila, turtle like siya na may ipitan. Kung mataas siya, pwede mo i-cover yung mukha mo. Tapos meron namang eye mask. Super lambot niya, manipis lang siya, pero surprisingly warm. Tapos maganda rin yung chinelas nila kasi yung chinelas nila para sapatos mako-cover yung buong paa mo. Ito, pakita ko. Yan siya. Yan yung chinelas nila. Kasi yung pajama. Diba? Effort nga lang yung pagbibihis. Kasi nagbihis na ako sa ilalim ng kuot. Sobrang antok ko na talaga kasi 12:30 na. 12:30 na sa Pilipinas. So time to sleep, 7 hours and 14 minutes. And then I'll see you in Dubai. Good morning. It's
I think 6 hours na yung 2-hour flight. 2.5 hours bago mag-land. Ginising na ako at 10 na. Kasi mag-serve sila ng breakfast. So, ito yung in-order ko. Coconut pancakes. So, pancake siya. Tapos meron siya saging na saka slices. Tapos, croissant. May fruits. Yeah. Tikman natin. Baka malasa. Naka-loungewear pa ako. Yung parang pajama nila. Hindi pa ako nagpalit. Kasi sobrang comfortable nito. Parang kung pwede nga isuot ko na to sa airport. Kasi comfortable talaga. Ayan. Wala naman ako mapaglagyan sa inyo. Tikman na natin yung food. Gusto ko lang talaga makita niyo yung reaction ko sa food. Pero mukhang masarap. Malambot yung pancake. Malambot nga kaya. Kayo ba? Pag kumakain kayo, ano bang inuuna nyo? Prutas muna or main course? Comment nyo lang sa baba. Ako, tinapay muna. O yung lambot ng croissant nila. O yung mga sa pronunciation dyan. Pabayaan nyo na ako. Tawagin siyang croissant. Sabihin dapat ang tawag dyan ay croissant. Sabi kasi nila ay croissant. LSS kasi kakaganon. Croissant. Sa croissant. Malaga, masarap siya. Hinapin natin ng strawberry and butter. That is good. In fairness, lumalaban ng croissant niya. Alam ko namang battery na to. Pero masarap talaga maglagay pa ng butter. Grabe, ang sarap ng tulog ko. Diretso Pag higa ko kagabi, hindi na ako kumain. Diretso tulog na. Hindi na ako nakapanood. Mamaya naman, mahaba ang flight na film. From Dubai to London, kaya makakanood nun ako mamaya. So, meron sila doon sa likod na parang lounge na kainan. I mean, kuha na ng mga snacks pag gusto mo. Bawat nagutom ka sa agabi. Mga chips, may M&M's, may nuts. Sarap. Nakakabusog din tinapay. Ano naman natin to? Pancake. At siya naging coconut pancake. Baka may coconut syrup siya. Ay! Natalon yung pancake. Buhay pa. Cheers. Parang puro carbs pa lang kinakain ko, Nalok tayo ng tinapay ni Kuya. Something to drink, maybe some coffee. So, inoferan ako ng drink si Kuya. Sabi ko, coffee na. Magising-gising naman ako. Tapos pala nag-omelette ako. Siya, bibi omelette ang order niya. Kasi parang puro na ako tinapay. Carbs on na naman. Natikim natin. Time for some fruits. Masarap naman yung coconut pancake siya. Croissant. So, fruits naman tayo and coffee. Dumaan si Kuya kung ano daw gusto mo drinks. So, ito. Parang matapang yung kape nila. Nalagyan ko naman ng milk kaya lang konti lang para magising-gising ako. Ayan. Manate. Fruits. Matamis. Watermelon. Masarap naman yung prutas. Hindi naman siya nagpapanggap dahil maganda yung pagkakaslice. Matamis naman siya. Camping na ang asim. Asim. Ito honeydew. Tamis. Makasabi ko lang na hindi nagpapanggap tapos yung pinya sobrang asim. Mamaya kaya yung Dubai to London, ano kayang food? Kasi
lunch naman yan eh. Ang depart ng mga 9 a.m. I think, or past 9. Dadating kami ng London na parang 2 p.m. London time. Hindi ko pa tinignan yung time difference. Ayaw mo. Paringin ko, ang ganda ng airplane nila. Merong starlight sky. Tingnan nyo guys. Ganda no? Ang dami upuan dito sa business class. Maganda siya. Kaya pala merong height restriction yung mga nag-apply na flight attendant. Kasi sobrang taas ng lalagyan ng cabin baggage. Halos hindi ko nga maitulak. Pero medyo nakaabot ko naman. Wow! Tapos, maganda yung height ng upuan. Kaya lang, pagka medyo maliit ka, like ako, 5'3", 5'4", ang height, halos hindi maabot ng talampakan ko yung floor. So, ginagawa ko, inaangat ko na lang siya ng parang naka-lounge, para naka-rest yung paa ko. Mahirap pag medyo maliit ka. Kaya lang, siguro kasi yung mga taga UAE, matatangkad sila, tsaka karamihan western ang sinasakay nila. Sobrang comfortable to for someone na ang height ay mataas. May konting turbulence. Pero throughout the flight, wala naman akong naramdaman na magigising ako sa turbulence. Tsaka nakakatuwa kasi tahimik nung cabin. Kasi, naalala ko yung last year ng flight namin, grabe yung sarap ng tulog ko. Tapos nagising ako sa iyak ng bata. Kaya na, bago ka sumakay, magpe-pray ka. Nung walang batang iiyak. Kamusta pang tulog mo? Pero yung tulog ko, diretso talaga. So, mga ilang oras din yung mga 5 oras siguro. 5 ay tapos mamaya ulit. 4 hours kasi kami sa lounge. Sa layover. So far, maganda. Sarap talaga sumakay ng Emirates busy. Finish. Pick upin na lang. Cheers! Diyan! Feeling magician tayo dito. Kasi nakapagpalit na ako from my loungewear to my damit. Medyo mahirap magpalit sa aeroplano kasi wala naman silang dressing room. Hindi naman pwede sa bathroom kasi maliit lang yung bathroom nila. So, kailangan magaling ka magbihas under the blanket, lalo na kung babae ka. Ito na yung loungewear. Yan. Kapang alis na ako. So, I guess pwede naman siguro itong dalhin kasi sinuot ko naman na ito, diba? Enjoy naman so far ang aming trip. Relaxed and nakapahinga lang. So, looking forward na safe and relaxed all the way to London. Wish you a nice day with us there. One of our Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. Just arrived in Dubai. Smooth takeoff, smooth landing, no turbulence during the flight. It was a very quiet flight. Enjoy naman. Disembarking na. Punta tayo sa lounge. Hey, good morning from Dubai. We are here. Look at the palm trees. So, pupunta na tayo ngayon sa ating connection. Wala pa nakalagay na gate. Titignan ko na lang. So, dito muna tayo sa connections. Ayan. Going to connections. Alam ko meron pang isa pang security before mapunta sa transit area. Magla-lounge muna. Ang laki nitong Dubai Airport na to eh. Basta dito ka lumapag. Lalo for transit. Exercise ka talaga. Yan. Tapos na tayo dun sa security nila. So, kung nagbabala ka na magbaon ng mango juice galing sa Marhaba Lounge sa Pilipinas, huwag ka na magbaon kasi hindi makakapasok. Kanina gusto ko talaga magbaon kasi parang nag-crave ako sa manga. Anyway, nandito na tayo sa transit area.
International Gates. Yan, may food village dyan. Pupunta tayo sa Marhaba Lounge. Yan. Sundan lang natin ang arrows. Wala pa tayong gate. May hotel dun, oh. Hi! Welcome to Dubai! Dito na kami sa loob ng lounge. Unfortunately, kanina nasira. Nalobat yung aking camera. So, kinailangan ko muna siyang i-charge. Kaya itutur ko kayo dito sa lounge. Alam mo yung lounge nila sobrang laki dito. Ito yung nasa B-Gates na lounge. Marami silang Marhaba Lounge dito. Pero parang ito yung, I'm not sure kung ito na yung pinakamalaki. Yan. Parang isang buong terminal lang haba niya eh. Sobrang haba. Tapos, ang lounge nila kompleto. Ang daming pagkain. May Asian, may Western, Middle Eastern. Ay, sarado pala dyan. Ikot tayo. Tapos, may mga toilet sila, may shower, ang daming seating. Pero kanina umaga pagdating namin, wala masyado. Pero ngayon, ang dami, halos puno yung mga upuan. Wala ka na masyadong maupuan. Ayan. Hindi naman ako masyadong makakain. Kasi kumain din tayo sa plane. Grabe, ang bango ng kape. Ito yung food nila pala. Pakita ko. Ayan, may cold cuts sila dyan, mga salad, yogurt, hummus. Ganyan-ganyan sila. Tapos, dito yung mga croissant nila. Uy, may pan o chocolate. Alam mo, masarap yung croissant nila. Baka kumain ako nyan mamaya. Tapos doon sa area doon, may mga sleeping area, may sleeping pods dyan. Basta pagpasok mo dito sa Emirates Lounge, bandang dulo sa bandang kaliwa, nandun yung mga sleeping lounge. Kasi ito naman isang buong buffet for dessert lang. Yan, may coffee. Bali dito, pag naligo ka, free naman yon. Tapos meron silang pinoprovide ng mga towels, so hindi mo na kailangan magdala. Kasi may mga shampoo and body wash na sila. Tapos yung sleeping pads nila doon sa dulo, doon. Konti lang yung sleeping pads nila. Para siyang lounge chair. Tapos may pakumot sila doon na maganda, makapal. Kung swerte mo, pag nakakuha ka ng spot doon, sarap matulog. Kasi pagdating namin kanina, halos occupied na lahat eh. Buti nakakuha ng spot si Habibi. Ako kasi nakatulog ako ng masarap sa airplane. So, hindi ako inaantok ngayon. Baka mag-coffee lang ako ngayong umaga. Tapos, tingnan natin kung ano pa yung makakain doon. Coffee and fruits, probably. Tsaka yung hummus nila. Siyempre, legit ang hummus dito, no? Nasa Dubai tayo. Natitikim tayo. Eto, may spa pala sila dito. Gusto mo magpa-spa. Pero alam ko, may extra bayad na yan. Dito na tayo sa may bandang entrance. Kakatuwa yung lounge dito kasi nga, di ba, ang daming tao. So, ang nila, parang e-gate yung kanilang entrance. Ito pala yung information. Ayan, merong spa, quiet lounge. Yan yung sinasabi ko, sleeping pods. Tapos may champagne lounge, smoking lounge, Middle Eastern, Western cuisine, desserts, Asian cuisine, tsaka international cuisine. Diyan yung flight board, makikita mo naman kung saan ka papunta, kung boarding na sila, at kung anong gate. Tapos sa area na to, meron silang mga books, magazines, yan, tsaka newspaper. Meron naman silang, may New York Times. Meron naman silang wifi dito, kaya lang, kung ayaw mag-wifi, gusto mo yung magbasa-basa, ayun, marami naman silang mababasa din. Ano to? Skywards. Skywards desk. Ewan ko kung ano ginagawa nila dyan. Kasi ito naman yung prayer room para sa mga Muslims. Yan. Prayer room sila dyan. Kasi ito yung entrance na sinasabi ko. Ayan. Scan mo lang yung boarding pass mo, makakapasok ka na. Mamaya kukuhanan ko yung buong entrance. Yan siya. Laki, no? So, babalik na ako dun sa pinanggalingan natin. Yun, ang ganda. So, from here all the way down there. Laki. Meron pang pa-shoe shine service dun. Ewan ko kung may bayad. Baka free, baka magtitip lang. Yan pala. Ito pa yung legend.
Meron din silang Costa Coffee. Yan, dyan ako pupunta mamaya. May mother and baby care. Kasi parang alam ko meron nga ditong parang mini play area. Tapos ang daming toilets. So, ayan. So, pag nakapunta ka dito, ay ito yung coffee. Oh. Aga-aga, ang daming tao. Walang bayad yan. Free na yan lahat. Yan. Pati may mga tinapay. Mga muffins, hot croissant, Sorry, madam, chocolate, no? Yes, Costa Coffee. Something to eat, sir. Yan. So, ayun na nga. Ano nga ba sinasabi ko? Pupunta ka dito sa lounge na to sa Bigates. Tapos gusto mo maligo. Like kami mamaya maliligo kami kasi kahapon pa yung flight. Ay, kagabi pa kami nag-fly, di ba? Tapos umaga nandito na. So, ligo kami dito. Libre naman. Ayan o, may showers. Ayan, may showers. Madami showers. Halos lahat ng mga toilet dito may showers. Pero, kung gusto mo, doon ka doon sa bandang dulo. Malapit doon sa mga sleeping area, yung mga sleeping din. Doon kasi wala masyadong gumagamit doon. Or ewan ko kasi kanina maaga kami, wala pa masyadong tao. Pero napansin ko doon, walang masyadong nagsi-CR kasi nga, siya parang dulo na siya. So doon maganda maligo kasi wala ka masyadong kasabay, tsaka medyo mas malinis pa siya at walang mga abala sa'yo or naghihintay sa'yo. Isa sa mga impressive lounge to na puntahan ko. Kasi sobrang laki niya. Tapos ang daming food choices. Kasi parang parang siyang major hub. Tapos lahat dito nagtatagpo. Tapos paalis na lahat sa iba-ibang lugar. Noong last year na nag-Paris kami, dito rin na layover. Favorite ko talaga Emirates. Kahit nung nag-Israel kami, Emirates din kami. Hanggat as much as possible kung pagpipilian yung mga airlines. Usually, mas gusto kong binubuk ang Emirates. Actually, ang Etihad, mas mura sana yung upuan nila. Kaya lang, hindi ko binook kasi yung seats niya, parang broken seats. Tapos, nakatalikod siya parang against yung plane. Parang nakatalikod yung upuan niya. Sabi ko baka, cute ng bata na untog. Sabi ko baka mahilo ko kung nakatalikod. Tsaka parang, ang weird baka weird yung feeling. So, we ended up paying a little bit more, konti lang naman, to go with Emirates. Naman to no fail naman tong Emirates. Talagang laging maganda. So, ang last leg ng flight experience natin ay from Dubai to London. Tapos mamaya sasagutin na natin ang tanong na worth it bang mag-fly ng Emirates Business Class from Manila to Europe or for this one, Manila to London. See ya! Alright, so boarding na tayo. Nakapasok na kami sa gate. Nagmamadali kami kasi ang aga nagpa-board. Parang 9:40. Tapos paglabas, naligo kasi ako. So paglabas ko, basahin mo ko. Wow! Paglabas ko mga 8:40. Boarding na. Ito yung plane. Yan. Parang naka-board na sila lahat. Kasi parang wala nang dumadaan dun sa gate. Tapos meron silang random inspection doon. Chinek pa yung bag ko. Tapos yung inano pa nila yung paper test para kung may dala akong pinagbabawal na gamot. Ganun. Separate tube din siya for business passengers. Parang ang ganda ng weather sa labas. Okay, wrong number. Yung dinaanan kanina. First class pala yun. Akala ko, kasi pinakit kami nga. Pag umakyat ka, yung first cabin na mapasok mo, yung first class, yung may mga private cabins, yung may private, cabin sila bawat isa. Akala namin doon kami. Akala ko tayo na-upgrade, hindi pala. Dito talaga tayo sa business. Grabe, ang laki ng business na all the way to the front. Dun sa likod, nandun ang bar. Ayan, so bago mag-take off at bago ko guluhin yung upuan, itutour ko muna kayo. So itong upuan natin, ito siya. Dito sa harap ko merong malaking TV, ayan, tapos merong footrest siya, so lie flat din siya. Tapos meron lalagyan ng gamit, buti pa to may lalagyan ng gamit. Tapos dito sa side naman na to ay meron tayong sleepers and eye mask, headset, meron ka mga drinks dyan. Mas maganda to kasi siguro coming from Dubai na siya to Europe. Yung Pilipinas walang ganyan.
Ito, meron din siyang tablet. Meron din siyang remote dyan. Tapos, ito yung seat adjustment niya. Tapos, meron ka ditong mga saksakan. Meron ka rin reading light. What's this? Ilaw. Thank you! Tapos, tinanong niya kung gusto ko daw ng wine list. Ang ganda ni ate, pero hindi ko sila papakita syempre. Nagbigay siya ng menu. Tingnan natin mamaya. Tapos, ano pa ba? Dito sa side na to ay wala, upuan lang naman siya na lie flat ulit. Yan, malaki naman siya. Mas maganda to kasi yung privacy. Tapos, meron siyang privacy divider. Pwede ibaba to. Pero baka after take off pa, pwedeng ibaba. Ayan, ayaw eh. Mamaya pa siguro. Sando sa kabilang side si Habibi. So, no window seats for us. Kasi single 1-to-1 ang configuration niya. 1-to-1 ang kanyang configuration. So, hindi kami makakuha ng window seat. Pag kumuha ko ng window seat, maghihiwalay kami. Siyempre, hindi pwede mahiwalay kay Habibi. Yan. Tapos meron ditong lalagyan pa. Ewan ko kung ano nilalagay dito. Yan. Kung anong kakasya siguro. So, tignan na natin ang kanilang menu on Emirates Business. This is an 8-hour flight. Ganun pa rin. They have juices and mocktails. Dapat matry ko tong mocktails mamaya. Para maiba naman. And then, words from our chef. Lunch. Tignan natin. Ang lunch nila ay green pea soup, Arabic maize, salmon tataki. Mga green pea soup na lang tayo. Main course ay lamb with chicken and prawns. Kaya lang Arabic spiced siya. Pero may barbecue chicken sandwich naman. With side salad and baked bread. Tapos truffle cake. Wow, sarap. Coconut mousse cake, fruit, cheese board, chocolates. And then, meron tong lounge. Yung bar lounge doon sa likod. Mamaya tuturo ko kayo. Yung mga food sa lounge. Nagutom kami mga sandwiches, fruit basket, mga sweets, baklava. Naku, kailangan ko pala makakain ng baklava. Yun. Ito, Arabic translation. Hindi na tayo humingi ng wine list, pero alam ko maganda rin yung wine list nila. So, stay with me on this flight. Papakita ko sa inyo yung lunch natin mamaya, tsaka yung onboard lounge. Diyan lang kayo. Ayan. So, meron silang fast track service sa Paris. Manila to Paris, walang ganito. Pero yung papunta ng London, meron siya. So, ito sabi niya, Emirates Fast Track. Pwede ka mag-igit kung member ka dito sa mga countries na to. Pero, otherwise, first class or business class customers can present this card to use the fast track lane from 6:30 a.m. to 10 p.m. daily. So, since 2 p.m. tayo dadating, 1:50, magagamit natin to. Tatabi natin siya para magamit mamaya. Grabe, nakakatuwa sila. Ayan, inayos kasi nila tong divider. Kasi kanina, sabi ko, akala ko hindi lang siya naangat, hindi siya nabababa kasi magte-take off. So, after take off. Pero dapat pala naangat at nabababa siya. So, kanina, minanual ni ate yung pagbababa para makita ko yung pogi kong Habibi sa kabila. Tapos, ngayon, okay na, finix nung engineering nila. At least nandito pa tayo sa ground na fix na nila. So, ganun. Dapat pag sakay mo, chat mo na lahat. Tapos kung kayang ayusin, especially yung mga tungkol sa seats, mga ayaw gumana, inform mo agad yung cabin attendant para matulungan ka nila. Diba? Kagaya nga, yung engineering ground staff yun. So, bumaba na siya ulit. So, ayan. So, enjoy muna tayo. So, it's lunchtime. Nanonood ako ng Pitch Perfect 1. Nag-serve na sila ng mocktail, tropical twist. Ang in-order ko, mix siya ng mga fruits, strawberry, mango, at kung ano-ano pa. Tikman natin. Very fresh. Tropical twist mocktail. Tapos, bigay din sila ng nuts. You have choice of nuts or olives if you like. So, dyan lang kayo.
Kain tayo. Ha? Okay guys, nandito tayo sa loob ng CR. Meron silang full body mirror. Dapat di talaga ako mag-video, kaya lang ang bongga ng CR talaga nila, promise. Ito yung CR na nasa, pag nakaharap ka sa back of the plane, nasa right hand side siya. So, kaya naging bongga siya kasi nagulat talaga ako. Look at this. Yung toilet mo, yung toilet. Look at the view. Nagkasa ako lang yun, baka malaglag. O diba ang bongga? O diba? Ang ganda ng view. Diba? So nice. Tsaka luwag ng toilet. Yung papunta dito, hindi ganito kaluwag. Medyo masikip. Pero maayos naman, malinis. So flowers dyan. Meron kang perfume. Tapos meron sila dito toothbrush. Yan. Lotion. Sanitary napkin. May cloth towel ka kung ayaw mo ng tissue. Yan. Tapos laki ng mirror niya. Diba? So, sobrang liwanag. Kasi diba usually pag nasa loob ka ng toilet, parang suffocating siya. Pero ito, parang ang sarap magtambay dito sa CR. Yung inner bathroom nila, inner toilet nila, hindi ganito, walang bintana, hindi ganito din kalaki. Kaya ito yung favorite ko na pinupuntahan ko toilet. Kasi nga, ang ganda niya, ang laki niya. So, ayun. So, yun lang ating toilet tour. Dapat din ako mag-tour dito, pero ang bongga talaga. Nakakatuwa. Ang ganda nitong airplane na to, yung from Dubai to London. So, enjoy na enjoy talaga. Maya-maya mag-serve na sila ng meal. So, balik na tayo sa upuan. Okay, so 4 hours and 50 minutes na lang makarating na tayo ng London. Pagdating natin doon, meron tayong chauffeur service sa arrival. Free yun. From airport to yung destination kung saan kami magsistay na Airbnb. Doon kami hahatid. Free na yun, kasama na yun sa ticket. Tapos may fast track lane na. So, hopefully it will add positive pa rin sa experience natin. Yung chauffeur service, hindi siya available sa Manila, pero sa ibang bansa, mostly sa Europe, available siya. Nung last time nag-Paris kami in Amsterdam, hindi na ako nag-book ng car service or Uber kasi free naman siya. So, kasama siya sa managed booking section ng ticket mo sa Emirates pag business class ka or first class. I-add mo lang doon yung destination mo. Tsaka kung ilang car ang gusto mo kasi pwede kasing one person, one car. Kasi minsan yung sedan, pagka one car lang, ang kasya lang dalawang bag, dalawang luggage, isang hand carry. So, konti lang naman yung dala namin. So, isang car na lang din yung kinuha ko. Pero pabalik ng airport from Rome, kasi yung last stop namin, baka kumuha ko ng multiple cars kung hindi ako makabook ng malaking car. So, ayun. Okay, so overall, kung i-rate mo naman ng Emirates na airlines from check-in to in-flight, 5-star naman sa akin siya. No? Talagang perfect. Kahit na may konting glitches lang like yung divider na upuan, pero mabilis naman nilang narespondehan na ayos naman nila kaagad. So, very good yun. Tapos, ang food nila, food is good. Kung mahilig kang magkakain, I think mabubusog ka sa sa lounge. Tapos, during flight, pwede ka naman humingi kung gusto mong kumain ng kumain. No? Yung drinks nila masarap, yung tropical twist na in-order ko, masarap siya. Tapos ano pa ba? Ayun, sagutin na natin yung question. Ang pinaka-hihintay nating tanong, worth it ba? No, worth it ba na sumakay ng business class sa Emirates Airlines? In my experience from Manila to London via Dubai, for me, super duper worth it. Kahit sabihin mong you pay for like 3 times the price. Hindi ko kasi na-check kung ilan pero minsan mga 2-3 times the price.
I think worth naman siya ng money mo. Kasi yung service, yung comfort, yung nakaka-relax ka, yung hindi ka yung pagod na pagod. Although, talaga mapapagod ka pa rin kasi mahaba yung flight. Pero nakakahiga ka, nakakatulog ka, nakaka-stretch ka, kasi hindi masikip. Ganon, may sarili kang space. Chill na chill lang. Tapos maganda ang service, mababait naman sila, very professional. So for me, worth it siya. Kasi kami yung type of traveler na lagi nagdi-DIY, hindi kami masyadong mahilig kumuha ng mga tour. So, mas gusto namin kasi yung chill lang, yung minsan tanghali nagigising, gano'n. Kaya nga, ang tawag ko sa aking mga kasama, di ba kasama ko madalas si Habibi tsaka si Mommy. Ngayon si Habibi kasama ko, kasi si Mommy susunod na lang siya sa France, sa Paris, doon kami malilita. Tawag ko sa kanila ay Team Pahinga. Kasi nga, gusto namin yung aming pasyal or yung aming lakad, laging nakapahinga. Yung relax lang, hindi nagmamadali, hindi kailangan gumising ng maaga kung hanggat maaari. Pero may mga times na syempre kailangan mo pa rin kasi may mga gusto ka makita attraction na kailangan maaga ka magising, gano'n. Tapos pagka halimbawa ayoko nang yung mag-hassle sa mga transfers, minsan kung okay naman yung mga tour ng Klook or yung mga bus na binubok mo na siya ng directly na wala ka ng hassle, yun, kumukuha ako ng gano'n. Pero very rare, hindi palagi. Pag lang mahirap talaga yung transpo. Ayun, so Team Pahinga, relax travel. Kaya kung ganun din yung type of traveler ka, gustong lagi nakapahinga pero maraming naman napupuntahan, no, yun, stick to my channel. Sana lagi kang manood, like and subscribe para marami pa tayong magawang mga videos tungkol sa mga mapupuntahan natin. Yun, so sana nakatulong ako sa mga nag-iisip kung magbubuk ba sila ng business class. Number one, syempre kung afford mo naman at pinag-ipunan mo naman talaga yan, why not? Kasi kahit sabihin mong ipang siya shopping, kasi yung iba ganun, pang siya shopping ko na lang yung pambubuk ko ng business, pero iba talaga it adds more enjoyment, tsaka it will make your trip more memorable pagka nagbuka ng business class, lalo naman kung pinag-ipunan mo naman siya talaga, no? Yung nag-ipon ka talaga. Sabi ko nga ako, I would rather travel na once a year na lang. Basta, yung long haul yung mahaba talaga, yung mga over 3 hours or 4 hours. Basta business class. Kesa mag-travel ako buwan-buwan ng naka-economy class, no? Yun lang yung sa perspective ko. So, ganun. Kasi nga gusto ko, chill talaga, tsaka memorable talaga yung travel. Yung no hassle ka talaga. Kasi kagaya nitong flight na to, ang saya kasi nung aalis ka ng bahay, relax ka lang. Pagdating mo sa airport, dedicated check-in, walang pila, dire-diretso rin, may fast lane din sa immigration, pati yung security TSA, hindi ka mapapagod. Minsan, di ba, nasa TSA ka pa lang, pagod ka na nakapila, nakatayo ng matagal. Tapos, pagdating mo sa lounge, kompletong pagkain, di mo kailangan magdala ng tubig. In fact, yung ganitong bottle nila ng Evian, mamaya dadalhin ko. Tapos kasi gagawin ko siyang cute kasi siya, maliit yung inumin. So pagka kailangan na yung magbaon ng tubig sa labas, yun yung dadalhin ko. Ganun. Tapos yung meron naman silang malaking water bottle, yun naman yung tinake out ko. Kasi walang bidet dun sa Airbnb. So alam mo na guys. Alam mo na mangyayari. Ayun. So no hassle, tapos you have everything you need, you just bring yourself and your stuff, and then hindi masyadong restricted din sa baggage, so super enjoy, super worth it. So kung nagdadalawang isip ka, nagko-contemplate ka kung i-book mo ba yung business class ticket na yan, lalo na kung Emirates yan, book mo na yan, hindi ka magsisisi, promise. So this is it for my vlog. I'll try to add yung chauffeur drive pagdating namin.
yung experience doon, tsaka yung sa fast track lane, tingnan natin. But if kung hindi ko may add yon, this will be the end of my vlog. Hoping to see you on the next one. Please like and subscribe so we can grow this channel together. See you again next time. Bye! Yan, nalobat ako from exit ng Immigration Customs. Dito kayo pupunta sa may chauffeur service, yung free car nila. Pupunta sa kahit saan within 70 kilometers dito sa London. And love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.